You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Ito po yung magandang verse na nakita ko to guide you. Si Apostle Paul po yan. Sabi niya, "In looking intently at the council," Paul said, "Brothers, I have lived my life before God in all good conscience." So ibig sabihin, wala siyang ginawang masama. Nagpipreach lang siya ng gospel up to this day. And the high priest, Ananias, commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Then Paul said to him, "God is going to strike you, you whitewash wall." Meron pala ganito sa Bible. God is going to strike you, you whitewash wall. Are you sitting to judge me according to the law? And yet, contrary to the law, you order me to be struck. Yan, no? Gusto niyo ba yan? Yan, yung mga gusto niyo komentan. Comment niyo yung Acts 23 verse 3. God is going to strike you. You whitewash wall. Are you sitting to judge me according to the law? And yet, contrary to the law, you order me to be struck. And then, ito po yung sabi, those who stood by said, "Would you revile?" Sabi niyo po, revile. Revile God's high priest. And Paul said, "I did not know, brothers, that he was the high priest. For it is written, you shall not speak evil of a ruler of your people." Okay, ganito mga kapatid. Pwede pong mag-comment. Huwag nyo lang mamaliitin yung mga namamahala sa atin. Kasi minsan nagko-comment tayo, may pangmamaliit eh. No? So, you don't have to maliit them so that you can malaki this. Yun yung ibig sabihin ng revile. Okay, sabihin niyo po, revile. Revile, ibig sabihin, maliitin mo, di ba? Siguro ang mas tama ay sabihin mo kung ano yung tama, mali niyang ginagawa, pero wag mong tirahin yung kanyang pagkatao. Inaral ko na po yan. Tama yung context. Ibig sabihin, yung verse na yan, tamang-tama para sa daliri mo ngayong linggo. Pag-pray na natin. Gusto niyo po bang ipag-pray ang mga daliri natin ngayong linggo? And sabi nga dun sa Isaiah 6, sabi ni Isaiah, sabi niya, ang dami niya sinasabi, no? Tapos biglang dumating si Lord. Sabi niya, I'm a man of unclean lips. So, sa Isaiah 6 yun. Pero sa June 2026, we're not just a man of unclean lips, we're a man and women of unclean hands. Kasi ito yung nagko-comment eh. So, pag-pray lang natin na maging maganda ang response natin at biblical ngayong coming week. So ngayon hindi natin kayo pinipigilang magsalita. Just don't revile. Huwag nating maliitin yung tao, lalo na kung siya ay namamahala sa atin. Pero sabihin niyo yung tama at mali, pwede yun. O gusto niyo muna, gusto niyo ganito muna, verse 3 yung comment, tapos mag-sorry na lang kayo. You whitewash wall. Sorry. Hindi niya alam eh. Pero kung alam mo, don't revile. Okay, so let me open that with the word of prayer. Lord, I pray like Isaiah, dami-dami niyang sinasabi nung Isaiah 6, ganito, ganyan, wala na, hopeless na. And yet, when the throne of God came into place, He said, I'm a man of unclean lips, for I have seen the glory of the King. And yet, the mercy of God showed us that the angel touched his mouth and made it clean. And so, Lord, we repent of our impure mouth, even our impure hands, because today, our mouths are in our hands. Yung mga kino-comment po namin at mga sinasabi po namin, Lord, tulungan niyo po kami magsalita, pero hindi kami we will not revile, Lord God. For it is written,
You shall not speak evil of a ruler of your people. In Jesus' name, amen. Okay. Tayo na po tayong lahat. 1 Corinthians 12 to 20. Let us read the Word of God. So, anong verse lang? Verse 12 to 20. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit, we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of the member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them, as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Go ahead, take your seat. So last week, we talked about you are the temple of the Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, you are the temple. Now, ngayon, ganun pa rin yung immerse. We are the temple. We are the temple of the Holy Spirit. Alam nyo, siguro ito yung main concern ko at concern nating lahat. Gusto natin yung pag-ibig ni God, pero ayaw nating mahalin yung simbahan. Mahirap kasi. We love Jesus. We love God. But we don't want to be immersed in the church. Now, dito na natin kinukuha yung word na immerse, no? Matthew 28, last words ni Jesus. Go and make disciples of all nations, baptizing them. Ano yung baptizing? Greek word is baptizo. Anong English ng baptizo? Pustiso. Hindi, joke lang. Ang English ng baptizo ay immersed. So, you don't join a church. Ano daw? You are immersed in the Father, the Son, the Holy Spirit, teaching them all of the commandments, and behold, I will be with you. So, yun yung concern. No? Yung ang gusto natin, atin lang tayo pag gusto natin, which is okay lang naman. Kaya lang, anong magagawa ko? Yun yung nakalagay sa Bible. Hindi po pwedeng mababaw lang. Kailangan lumulubog. Hindi po pwedeng, saan ka nag-church? Minsan dito, minsan doon. Christian ka ba? Hap-hap. Yung alam mo yun, yung kailan ka ba, may nawawala kasi. Okay, so kaya pumapasok na rin dyan yung water baptism. So kung hindi ka pa nagpa-water baptize, hindi naman yan nakaka-save. Pero pag na-water baptize ka, ang tawag dyan, means of grace. Kagaya rin ng communion at saka water baptism. Kumbaga ho, si Lord may buffet. At isa sa mga ulam ni Lord sa buffet, water baptism. At isa sa mga ulam ni Lord ay communion. Kumbaga, pumapasok ka sa Vikings, hindi, sikat pa ba yun ngayon? Ano bang masarap na kainan? Chodoricos na lang dito sa bali. Masok ka sa Chodoricos. Diba? Gustong-gusto mo yung worship service, prayer, diba? Ano pa? Basta, ang dami na na-offer ng simbahan. Kids church, gusto mo lahat. Ang hindi mo alam, meron doon communion. Meron doon
water baptism. Na pagpalagay mo na, pwede mo naman siyang iwasan, pero may nawawala kasi. Pag mas lalo pa, mukhang yun pa yung masarap na ulam na hinanda ni Lord. Bibigyan ko kayo ng isang value ng pagiging immersed in water, lalo na dun sa ayaw pa magpabaptize. Alam nyo, merong joy yung pumili ka na. Yun yung point eh. Naalala ko to si Judith dati, nung ano pa to, 2010. Ang daming manliligaw niyan. Oo. Pagka nag-keyboard, dati wala pa kasing mga music instrument yung church. Kaya pagka pauwi na, unahan kami lahat. Okay? Yung manliligaw A nandito, manliligaw B nandito. Tapos nandito yung nanay niya. Yung isa magmamano sa kanan, magmamano sa kaliwa. Ang ganda-ganda talaga niya. Long hair. Kaya tapos kukunin ko yung keyboard. Mukha kaming A1. Yung dala ko yung stand ng keyboard. Dala niya yung keyboard. Dala-dalawa kami nagsasakay. Alam mo, inis na yung nanay. Ano ba yan? Sabi nung nanay. Ano ba yan? Nakakainis. Mamili ka na nga. Yun, sabi ng nanay niya. Di ba? Yan sabi nanay. So, akala niyo ba masaya yung ganyan na parang, saan kaya ako atin ngayon? Yung mga ganun, walang, Christian ba ako? Feeling ko. Mga ganun. Ang iniisip ko, kailan ka ba magde-decide? Di ba? Siguro, for some time, siguro, try mo lang muna. Kaya lang, kung mga 15 years mo nang tinatry, wala siguro trial period na 15 years. Sobrang tagal na nun. Now, ang nawawala doon ay joy, mga kapatid. Kasi tuwing tinatanong ka, hindi mo masagot. Tapos pinapangarap mo pang i-disciple yung anak mo, di ba? Pinapangarap mo pa yan. Hindi ka nga sigurado eh. Paano mo pa yan masisigurado sa iba? Pangalawa, pag may nababaptize, sumasaya yung simbahan. Nakita ninyo yung spiritual foundation. Nung nasa pool sila, anong nakita nyo? Ang galing kasi may mga bata, tapos sila'y mga panibagong nagsabing they belong to Christ in the sacrament of water baptism. So may issue po talaga ng gusto kong umattend, pero ayokong lumubog. Gusto ko yung pastor, pero ayoko yung katabi ko. Mga gano'n, di ba? Sino sa inyo nagmamahal kay God? Mahal niyo si God. Di ba? Ngayon, paano natin papakita yung pagmamahal natin kay God? Sa pamagitan ng pagmamahal sa iyong katabi. Kaya kung ayaw mo yung katabi mo, paano mo na mahal si God? Siguro isang kwento na lang, no? Alam nyo, hindi ito about personality. Hihimayin ko na. Tandang-tanda ko pa. Siguro madrama lang talaga ako eh. Nung mga unang victory group ko, 2010, sina Pastor Eric. Ang sabi ko sa kanya, Pastor Eric, dito lang ako sa grupo mo. Talagang mahal na mahal kita. Siguro bata pa kasi ako, hindi ko alam. Kasi, tapos medyo na-hurt ako kasi, okay na kami medyo na-hurt ako. Kasi pinilit niya akong pinagtabuyan. Pinatapon pa nga ako sa baliwag eh. Sabi ko, bakit? Lika, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sa baliwag. Iniwan na ako dito. Sabi niya, bakit? Okay na. Tapos na ako sa iyo. Tapos na ikaw. So, at lagi kong natatandaan, ito, pakinggan niyo to. Hindi naman to si Lord, pero sobrang halagang tumatak sa akin. Sabi niya, alam mo, huwag kang titingin sa akin. Mahalin natin si Lord, mahalin natin yung simbahan. Isipin mo, kung ako lang leader mo, paano kung ng babae ko? Paano kung gumawa ako ng masama? Paano na? Susunod ka ba kay Lord? Sumusunod ka ba kay Lord o sumusunod ka sa akin? And thankful ako na kahit naman di na kami masyado nagkikita dahil iba-ibang simbahan, 24 locations, paano kayo magkikita? Parang natuto kong mahalin si God sa pamagitan ng pagmamahal sa simbahan.
Kasi madaling sabihin na mahal mo si God eh. Pero kung wala kang minamahal na simbahan, ang hirap. So, yan ang mahalaga natin pag-usapan, to be immersed. Siguro, ano rin yung mga dahilan? Bakit ayaw mo pa bang magpabaptize? Ayaw mo pang sabihin na ito simbahan mo. Bakit nga ba? Yon. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na. Ready na. Okay, ready na tayo. Ni-ready ko lang kayo. Ito na. By the way, next week may brand new series tayo. Maganda. When We Gather. Okay? It's a liturgy series. Grabe, no? May liturgy series na tayo. Ano yung liturgy? Bago mag-letter F. Liturgy. Hindi. Lalo na yung mga Roman Catholic friends ninyo, malaking issue sa Roman Catholic ang liturgy. So, kung may invite nyo sila, mukhang may invite nyo. Kasi liturgy eh. So kung meron man kayong matatandaan, sabihin mo sa katabi mo, isa lang. Ito lang ang tatandaan natin. Jesus saves individuals, but He forms a people. Jesus saves individuals, but He forms a people. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yes. The theology of the body of Christ will allow you to know who you are. Alam mo yun, paano mo malalamang sino ka kung hindi ka parte ng isang katawan? Nakuha niyo yun? Yung iba parang i-define ko yung sarili ko. Sa pamagitan ng sa pamagitan ko din. Ako parang feeling ko, mas nakilala ko yung sarili ko dahil naging parte ako ng katawan. Tama ba? Sobrang halaga ng theology of the body of Christ, being immersed in the body, because it shows practically our identity, our relationship with Christ, relationship with other believers, and even our relationship in the world. And so, itong verse na binasa natin, sabi ni Paul, for just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. So ano bang context nitong 1 Corinthians? Nag-aaway sila. May minority-majority block sa Corinthian church. Merong team Paul. May team Apollos. Sino bang may quorum sa kanila? Sino bang may quorum? Hindi yung joke yung quorum joke. Pero parang ganon. Yung parang sa simbahan, alam mo, sa simbahan na yan, ang paborito ko si Pastor Lloyd. Ang paborito ko si John Roy. Ang paborito kong worship leader si Judith. Alam nyo ba, ito, sigurado, i-note ninyo ito. Kung kaya nyo i-google nyo. Merong triple, quadruple degree na teacher sa Every Nation Seminary, nag-aaral sa Harvard. Si Dr. Adam Mabry. Sa Harvard siya nagplant ng Every Nation Church. Gaano kahirap yon? Alam niyo kung ano sinulat niya na libro? Stop Taking Sides. Ganda nung libro na yon, promise. Kung yun ang nilagay mo sa Shopee nung 6.6, uunlad ang buhay mo. Stop taking sides. It doesn't mean you don't have a side, pero usually, hindi yan, kunwari may lumalapit sa akin, alam mo, pastor, pag hindi ikaw nagpipreach, parang ayoko na magsimba. Yung mga ganong, o kaya kung pag hindi si EJ nagpipreach, parang ayoko na magsimba. Alam mo kung anong dapat na response ko doon? Ganun ba? Salamat fans club tayo. Yay! Hindi ganon. Ngayon, pag may pinagko-compare, ang dapat nating i-highlight ay ito kasi ang strength niya. Actually, magaling siya doon. Ako nga, hindi ako magaling doon eh. Totoo yun, hindi yun bulahan mga kapatid. Hindi yun bola-bola. Kasi pag ganun tayo mag-isip, lagi na lang may side. Ang gusto kong kumakanta si Judith. Ang gusto kong si John Roy. Pag hindi, buntik na, mahal ka naman namin. Pag hindi sulit, ayoko. Hindi, joke lang.
Ah, ngayon, ganun po yung problema nitong Corinth kasi yung mga tao, ganun yung mindset. Gusto ko si Paul. Parang bago pumasok, yung mga usher, gumagano, ano ba? Team Paul? O, dito, kanan. Team Apollos, kaliwa. Alam mo yun, parang, ha? Bakit ganon? So, kaya hinighlight ni Paul na ikaw, dinadagdag ka dito, hindi ka spare tire. Meron kang role dito. At kung hindi man pangalan, pero sa history ng church, merong division. Si John Calvin, tsaka si Arminius. Dalawang tao, di ba? Kaya merong Calvinist and Arminian sa kanilang order of salvation, soteriology. Sa Baliwag ba, merong ganon? Walang Calvinist, Calvinist. Eto si John Roy Herminian. Yan. Merong conservative, may progressive. Sigurado ko may paboritong political party yung katabi mo. Kaya lang, stop taking sides. Actually, pag may sinabi nga siya, baka mas dapat mong isipin, alam mo, parang tama ka. Tapos dapat ang sasabihin niya sa'yo, alam mo, parang tama ka. O, parehas pala tayong may tama. Okay ba? Alam mo, dapat ganun yung attitude kasi body tayo eh. Now, ini-highlight pa niya yan ng... And even modern theologians resist labels of categories because truth is more nuanced than simplistic categories. Alam mo kung talagang may wisdom tayo in the Holy Spirit, lahat ng bagay hindi pare-parehas. Nuance yan. Ito kahit magkamuka, hindi yan magkamuka. Iba ng konti, kaya mas buo, mas maganda. So, kaya diyan siya pumapasok. And then he goes on to verse 13. For in one spirit we were all baptized, baptizo, and one body, tingnan nyo Jews or Greeks, slaves or free, and all. May sides ba yan? May sides yan mga kapatid. Yung mga Hudyo, meron silang Torah. Yung mga Greeks, wala. Gentiles sila. Free and slaves and free. So they were not, they refused to take sides. Ang sarap-sarap kasi ng pakiramdam pag pinupuri ka no? Parang naghahanap ka ng kakampi lagi. Di ba? Huwag kang maghanap ng kakampi, magkakampi tayong lahat. Yan. Parang di kayo natuwa doon. Sabi mo sa katabi, magkakampi tayong lahat. Hindi tayo may mga iba-ibang team. So, and then it continues on in verse 14, for the body does not consist of one member, but of many. Yun dapat ang mindset. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba siyang may katawan? Ano kayang itsura niyan kung puro siya buhok? Isang malaking buhok. Sabi mo sa katabi mo, buhok lang siya. Unity in the body does not erase diversity. The body is not uniformity and it is unity amidst diversity. Alam nyo, nakakatuwa si Danilo Basaysay, no? Kasama ko yun nung nag-EN Campus Conference kami. Nung unang nag-church yun, ang haba ng dreadlocks. Kasama namin. Ngayon kasi assistant na siya ni Pastor Eric eh. Natutuwa talaga ako doon kay Pastor Eric. Talagang wala siyang sinisino. Kasi yung itsura nun, hindi pwedeng gawing admin. Talagang alam mo yung butas dito, ganun kalaki. Hindi niya na siguro mapagaling ngayon. Magagawa niya, butas na eh. So, pero nung nakita ni Pastor Eric, siyempre si Lord, simbahan, pagbabago. Imagine ninyo, nung unang pumasok yung kakamayan mo ba yun?
Pag umismay, lumalabas yung hikaw, mga ganun sa dila. Good morning. Yung buhok, lahat, tas tattoo. Kulang na lang pag wag mo bigyan ng mic yan, baka gumanon bigla. Tingnan nyo yung mga tao, pag dinadagdag ni Lord sa church, minsan parang may picture tayo, ito, pwede to sa Victory Baliwag. Ito, parang hindi pwede. Sino nagsasabi kung sino pwede, sino hindi pwede? For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, yung asawa ko pala, pinakamasaya ko. Alam nyo, sa buong ito magandang lesson ito mga kapatid. Pakinggan ninyo. Dami ko ng makinggan ninyo. No? Kung meron mang unang na born again talaga sa Victory Bulacan, siya yun. Siya. Kasi ito dati, hindi pa mahilig sa pogi. Pero kahit di pa siya mahilig sa pogi, dati, dahil nga yung school nyo dati? Center for Pop sa Balons. Alam mo ba, ginawa ni pa si Eric sa kanya, in-enroll niya lahat ng anak. Pinaturuan kahit mahilig ito hindi pa mahilig sa pogi. Tapos alam mo, inoperan pa. May service tayo. Pwede ka ba tumugtog? Biruin mo, ito, magtutugtog ng music. Hindi na natin ito ginagawa ngayon pero pinapakita ko lang yung picture. Tumutugtog siya ng music. Tapos pagtapos na yung worship, magyoyosi na siya sa labas. Ganon, pinagtyagaan talaga ni Pastor Eric hanggang sa na-encounter niya si Lord. Lumalago yung simbahan eh. Pag tayo, parang laging may sinisino, ganitong klase lang ng tao, hindi lalago yung simbahan. Hindi talaga. Ikaw nga tinanggap dito tapos ayaw mo siyang tanggapin. Kaya masaya ako kasi siyempre, dahil kahit parang nahihirapan siyang tanggapin ng simbahan, by the grace of God, pinilit siyang akayin. Yun, pang-asawa ko tuloy. Diba? Ngayon, mahilig na siya sa pogi. Yan. Okay, so, biruin nyo, yun, ganun ang mga itsura. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body. Iyan na, lumalabas na insecurity. Sabi niya, dahil hindi ako kamay, hindi ako kasali. That would not make it any less part of the body. So yung iba kasi may picture ng, kailangan kamay ako. Pag hindi ako kamay, wala akong kwenta. So, comparison creates feelings of inadequacy. And siguro ang mas naisip nyo talaga sa mga simbahan na ganito, yung may hawak ng mic. Hindi ako marunong magsalita eh. Siguro, wala akong kwenta. Hindi. Imagine niyo kung lahat tayo dito nagsasalita, no? Kaya nga sabi ko gusto niyo ba ng mic? Sa inyo na. Inyo na. Minsan pag may mga gathering, sabihin ko, Lord, take this mic away from me. But not my will. Minsan din nakakarating sa akin yung mic. Pero minsan kahit ayoko, sa akin pa rin napupunta eh. Isipin nyo to Ang saya, di ba? Na may nagpipreach tapos may tumatanggap tapos may nag-i-amen. Imagine niyo kung lahat tayo may mic. Ang mahal ng bayad dati sa tech. Pakibigyan ng mic sila lahat. Hindi po pwede. Ang saya, di ba? Masaya ba kayo na hindi ako kumakanta? Yes, di ba? Because I'm not a singer, I'm not part of it. Hindi. So, sobrang grateful natin sa ating lahat ng mga nagbo-volunteer. Palakpakan naman natin yung mga usher, yung music team, mga victory group leaders natin, yung mga kids church natin doon. Biruin nyo, kung walang mahilig sa bata,
Naloko na. Buti na lang sila mahilig. Sa bata, ako mahilig sa bata. Anak ko lang. Hindi ko alam. Sana, mahilig din ako sa bata. Now, madami. May mga administrators. Yung kamukha siya, yun ang nagsasabi, tama na po, Pastor. Nag-gets na namin. Yun, sinusulat niya. Ganun, joke lang. So, kasi kung ako, salita lang ng salita, naiinip na pala kayo, at least meron nang nagsasabi dito, admin. Ang dami pong mga bagay na wag po kayong ma-insecure. Meron kayong role dito. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka spare tire. Ayaw niyo sabihin, ha? Sabi mo, hindi ka spare tire. Ang mas kailangan nga, tanungin natin, ano bang role ko dito? Hindi, baka iniisip nyo, hindi, si pastor lang ang ano dito, ang nagmamatter dito. Hindi. Imagine niyo kung nagpipreach ako dito, ala naman nakikinig. Napakahalaga ng role ninyo, mukha akong engot dito. Hindi naman din ako ang dahilan kung bakit kayo nandito. Si Lord naman ang nagdala sa inyo dito. And verse 16, and if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. Ang dami kasing complaints Ito dami ko na ng mga notes. According to that verse, mayroon akong eureka moment. Hindi man eureka. Parang realization from God. Sa simbahan, basta may complain, may comparison. Ulitin natin Sa simbahan, basta may complain, merong comparison. Ayan, kaya may insecurity. Si person A, hindi kamukha ni person B. Mabuti nga. Mabuti. Na hindi parehas. Because the Lord is actually forming us. Hindi po siya tungkol sa visibility, but it's about faithfulness. Okay, no? So parang feeling natin kung sinong mas nakikita, siya yung mas may points kay God. Hindi. Kung sino ang faithful, siya yung na-appreciate ni God. Now, verse 17, if the whole body were an eye, ito na yung sinasabi ko, an eye, where would be the sense of hearing? Kung puro eye na lang, if the whole body were an ear, where would be the sense of smell? So, kailangan tayong lahat dito. Everybody needs everybody. At kaya naman sana magpa-water baptize ka na kung sino ka man. Kasi kailangan ka nga dito Kailangan ka, hindi ka dito attend lang ako dito, wala naman akong role. Tatry ko lang for the next 15 years. Hindi yan ang design ni God Merong joy na nawawala sa'yo, merong joy din na nawawala para sa iba. So it's a disservice to you, it's a disservice to others. And stop wishing you were someone else. Yun po lagi yung statement na sana all. Narinig yun may sana all? Ang sana all ay parang lagi ka na lang nangangarap na ibang tao ka. Stop wishing you were someone else. Even Jeremiah 1 would say, for even in your mother's womb, I knew you and formed you. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, to give you a hope and a future. Verse 18, but as it is, God arranged, sabihin nyo nga po, God arranged. God arranged the members in the body, each one of them as He chose. Alam nyo, more than faith in people, let's have faith in God. Si Lord naglagay sa atin dito hindi man ito butuhan Hindi ko rin alam ba't ba ako nandito. But I'm sure, di naman din ako forever nandito.
But habang nilalagay ako ni Lord dito, iibigin ko siya sa pamagitan ng pag-ibig ko kung saan niya ako inilagay. God arranged, not chance, not accident, not human preference. God Himself placed every believer. God chose your gifts, your role, your opportunities, your place of service. The issue is not whether your role is important. The issue is whether you will be faithful of the things that God has entrusted you. If all were a single member, where would the body be? Wala po tayong mararating. Kung lahat po tayo ay puro isang parte lang. Kaya minsan nararamdaman parang medyo may tension sa katabi mo o may tension kay pastor kasi hindi tayo magkakamukha eh. But that's good because the Lord is forming us and because we are being formed, we're growing, we're moving. Kaya nga ang tawag sa atin, hindi lang basta church, no? We say we are a movement. Because the church is the only place that exists for its non-members. Alam niyo bang laging nagmo-move yung simbahan? Alam niyo kung bakit? Kasi ito yung organisasyon, if you could call it organization, na ang goal ay i-welcome yung hindi member. Ang labo, no? Yung mga nandito na, magpabaptize na kayo. Pero part of the goal of the church is, yung hindi part, magiging part. Kaya ang dami nagtatanong doon sa Facebook page natin, Victory Baliwag, pwede po bang umattend? Kahit hindi member? Oo naman. Hindi mo kami sumasagot ng no eh. Kaya it's always moving. And praise God. Oh, by the way, ang ganda lang po nang nangyari nung Sunday. Ilan nga umattend? Magkano? 325? Umattend sa greenery. Nakalimutan ko na. 242 yata. 242. 242 po yung umattend ng greenery kahit nasa loob-looban pa siya. Palakpakan naman natin si God doon. O kita nyo ha, gumagalaw yung simbahan. Kasi bakit? May tao eh. Tapos yung tao nag-uusap, nagsasabi na maganda kaya dito, pwede kaya dito. Pag-pray nyo lang, no? Kasi pinag-iisipan din namin kung pwede ba na weekly na siya. As it is, there are many parts, yet one body. And so once again, ito lang po yung isang bagay na kailangan nating matandaan. Jesus saves individuals, but He forms a people. Can you say it one more time? 1, 2, 3, go. And as I call on the music team now, where am I resisting being immersed in God's people instead of fully belonging to Christ's body? Alam niyo, ina-add naman kayo ni Lord eh. Mas malamang tayo lang yung nag-resist. Mas malamang ang dahilan, insecurity. Pero hindi, mahalaga ka. You belong here. Christ is putting you here. Do not resist Him. So, ang tanong ng iba, saan ba tayo kukuha ng grace para maging part ng people of God? As I wind down to a close. So sabi dito sa 1 Peter 2, ano sabi niya? Once you were not a people. Alam niyo ba, hindi naman tayo pwede magsama-sama kung wala si Jesus. Once you were not a people, but now you are God's people. Anong dahilan? May membership fee ba? Para ba tayong SNR, ganon? May membership fee? Hindi. Anong dahilan? Bakit? Alam mo, sa Victory ako kasi magaling ako. Hindi. Once you had not received mercy,
but now you have received mercy. Alam niyo ba kung bakit may purpose ang buhay ko dito sa simbahang ito? Bakit may purpose ang buhay natin sa simbahang ito? Hindi naman dahil magaling ka. Dahil naawa sa atin ang Diyos. The cross is our greatest qualification of being important part of this church. So instead na sabihin mo, Lord, bigyan mo naman ako ng pipilit sa akin. Sumali ka na, magpapaptize ka na. Pilitin mo muna ako. Hindi kasi ganun eh. The reason why you will be immersed in this church is because of the mercy of God. Salamat na awa ang Diyos sa akin. Kaya ako nandito. Salamat na awa ang Diyos sa inyong lahat. Sa ating lahat. Kaya tayo nandito. Tayo po'y manalangin at humingi ng awa sa Diyos. Lord God, that's our prayer. Lord, we are not a people. Lord God, yun siguro. Kung gusto, though we are many, we are one body. But Lord, alam naman namin. Let's say, right at this moment, we are not a people. But Lord, how can we come to a place where we are God's people? It is because of the mercy of God. So Lord, salamat Panginoon, naawa po kayo sa akin. At nawa, pagbigyan niyo po ang awa ng bawat isa. Upang mahanap po namin ang lugar namin sa simbahan mo. There's neither Jews nor Greeks. Slaves are free. All are in the body of Christ. Lord, may we stop taking sides. But may we see that all sides has a role in your kingdom. Lord, maraming salamat po. For Jesus saves us, but He forms us as a people. Jesus, build your church. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's all rise and respond. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.